Nagpahigpit ang Saudi Arabia laban sa Iran dahil sa tumitinding tensyon sa Golpo. Hindi lang ito simbolikong kilos, kundi konkretong pagbabago ng paninindigan. Matapos ang mga bagong pag-atake na iniuugnay sa Iran laban sa teritoryo ng Saudi at mga estruktura sa rehiyon, iniwan ng Riyadh ang mas maingat na tono at nagsimulang kumilos ng direkta. Mabigat ang mensahe, ubos na ang pasensya. At ngayon, gusto ng kaharian na pigilan ang paglala ng krisis na ito bago pa nito lamunin ang buong gitnang silangan. Noong ika-21 ng Marso, 2026, pinaalis ng pamahalang Saudi ang ataseng militar ng Iran, ang kanyang katulong at 3 pang miyembro ng embahada ng Iran. Lahat sila ay binigyan ng 24 na oras para lisanin ang bansa matapos silang ideklarang persona non grata. Sa madaling salita, sinabi ng Saudi Arabia sa Iran na hindi na nila papayagan ang ganitong uri ng presensya noon. Ito ang pinakamalinaw at pinakamabigat na hakbang ngayon. Hindi pa ganap na pagputon ng ugnayan, pero seryosong dagok ito sa diplomasya, bihira at maraming epekto. Ilang araw bago nito, noong ika-18 ng Marso, itinaas na ni kalihim ng ugnayang panlabas ng Saudi na si Faisal bin Farhan ang tono ng kanyang pahayag. Ipinahayag niya na may karapatan ng Saudi Arabia na tumugon sa paraang militar laban sa Iran at sinabi niyang nasira na ang tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Dumating ang pahayag na ito matapos tamaan ng mga balistikong misail ang Riyadh, kung saan ang pamahalaan ang sentro ng kwento. Ang pagbabagong ito ay pinangunahan ng pamahalaang Saudi. Naging lantad ito noong ika-3 linggo ng Marso. Naganap ang lahat sa Riyadh na mula sa pagiging nagmamasid na kabisera ay naging kabisera ng pagtugon. Hindi lang sa pagpapaalis ng mga diplomat natapos ang tugon ng Saudi. Noong Marso 11, nagdaos ng pagpupulong sa Riyadh kasama ang mga kalihim ng ugnayang panlabas ng iba't ibang bansang Arabo at Islamiko upang talakayin ang panrehiyong seguridad at katatagan. Naroon ang mga kinatawan mula sa mga bansang gaya ng Bahrain, Ehipto, Jordan, Kuwait, Pakistan, Qatar, Turkey at United Arab Emirates. Ipinapakita nito kung paano sinimulan ng Saudi Arabia na gawing iisang regional na presyon ang mga magkakahiwalay na pagkairita ng bawat bansa. Imbes na mag-react mag-isa, tinipon ng Riyadh ang mga kaalyado, pinag-isa ang paninindigan at bumuo ng pampulitikang paggubkob laban sa Tehran. Malinaw ang dahilan ng pagbabagong ito. Sinasabi ng mga bansa sa Golpo na ang mga pag-atake ng Iran ay hindi na isang malayong problema, kundi naging bantana sa mga paliparan, enerhiya, kalakalan, paglalayag at mga sibilyan. Noong Marso 25, pumunta ang mga kinatawan ng mga bansang ito sa UN at sinabi nilang nanganganib ang kanilang pag-iral. Matindi ang pahayag pero nakakatulong para maintindihan laki ng takot nila. Sa parehong debate, binalaan ng pinuno ng karapatang pantawan ng UN na ang sinadyang pag-atake sa mga sibilyan at infrastrukturang sibil ay posibleng ituring na krimen ng digmaan. Ibig sabihin, hindi lang politikal na tunggalian ang nakataya, kundi pati ang pakiramdam na wala ng kontrol sa labanan at apektado na ang sentro ng ekonomiya at urbanong bahagi ng rehiyon. Matagal silang naghintay, nagbigay ng presyon ang Washington sa Iran at nagbanta na palawakin pa ang digmaan. Pero mismo mga bansa sa Gulpo ang nagbabala sa mga Amerikano na ang mas malawak na pag-atake ay maaring magdulot ng matinding ganti laban sa mga planta ng enerhiya at desalinisasyon, mga estrukturang mahalaga para sa kaligtasan ng buong mga lungsod. Ayon sa Reuters, napakalaki ng bigat ng mga babalang ito kaya umatras si Donald Trump sa agarang pag-eskalada laban sa infrastruktura ng kuryente ng Iran. Sa ibang salita, ang reaksyon ng Saudi at ng Gulpo ay hindi lang laban sa Teheran. Nagsilbi rin itong babala sa Washington na umabot na sa sukdulan ang reyon. Tinutukoy ng puntong ito kung paano at bakit kumilos ang Saudi Arabia sa pagpapatalsik ng mga diplomat, pagbabanta ng ganting aksyon, pakikipag-ugnayan sa rehiyon at pandaigdigang presyon. Bakit sila nagdesisyon ng ganito? Dahil napagtanto ng kaharian na hindi na sapat ang patuloy na panawagang kumalma. Naging banta na ang digmaan sa supply, ekonomiya at panloob na seguridad at balanse sa Golpo. At may isa pang mahalagang detalye noong 2023. Ang mga Saudi at Iranian ay muling nagbalik ng ugnayang diplomatiko bilang pagtatangkang bawasan ng tensyon. Unti-unting nasisira ngayon ang pagsisikap na iyon dahil sa mga pag-atake at kawalan ng tiwala.
kung ang kasunduan ng muling pagpapalapit ay di na nakakaprotekta sa lungsod, daungan at mga estratehikong pasilidad, mabilis itong nawawalan ng lakas sa politika. Kaya malinaw na nagpasya na ang Arabian Saudi na itigil ang tahimik na pagtanggap ng mga dago. Hindi nagdeklara ng digmaan ang kaharian laban sa Iran, ngunit gumawa ito ng hakbang para pigilan ang opensiba ng Iran at ihiwalay ang Tehran sa larangang diplomatiko at regional. Itinaas ng Riyadh ang pampulitikang kapalit ng mga pag-atake, tinawag ang kaalyado, pinresyurang UN at nagbabala na maaaring mas malala ang susunod na yugto. Para sa maraming analista, etong simula ng isang bagong yugto sa Golpo. Mas kaunting pagtitiis, mas maraming koordinasyon ng mga Arabo at isang tunay na pagtatangka na pigilan ang Iran na patuloy na mag-export ng takot, presyon at kaguluhan sa buong reyon.